Mag-amang Inoue winalis ang pinakamataas na parangal ng WBC para sa taong 2025. Muling pinatunayan ni Naoya Monster Inoue kung bakit siya ang hari ng boxing matapos siyang hirangi ng World Boxing Council bilang 2025 Athlete of the Year o MVP. Hindi rin nagpauli ang kanyang ama at coach na si Shingo Inoue na pinarangalan naman bilang Trainer of the Year. Ayon sa WBC, ang taong 2025 ay tinagurian na historic at hyperactive para sa Japanese superstar. Binigyan diin ng organisasyon ng pagiging invincible o hindi matalo-talo na si Inoue, lalo na't sumabak siya sa lona ng 4 na beses sa loob lamang ng isang taon. Isang pambirang ginagawa para sa isang boksingero sa kanyang antas dahil sa kanyang dominasyon at husay sa teknikal na aspeto ng boxing. Nananatiling matatag si Inoue sa tuktok ng pound-for-pound rankings. Matatandaan nang simula ang kanyang pananalasa sa Super Bantamweight Division noong July 2023 nang talunin niya si Stephen Fulton at mula noon ay matagumpay niyang naidepensa ang kanyang mga titulo. Kasabay ng parangal ni Naoya, kinilala rin ng WBC ang kanyang ama na si Shingo Inoue bilang pinakamahusay na tagapagsanay. Bukod sa paggabay kay Naoya, si Shingo rin ang nasa likod ng tagumpay ng kapatid ni Naoya na si Takuma na kasalukuyang WBC World Bantamweight Champion. Pinuri ng WBC si Shingo para sa kanyang impeccable work, mahusay na pag-iya sa karera ng magkapatid na Inoue, Japanese excellence, pagpapanatili ng disiplina at prinsipyo ng kahusayan sa boxing. Boxing Dynasty, magpapatatag sa pamilya Inoue bilang isang puwersa sa mundo ng palakasan. Ang double victory na ito para sa magamang Inoue ay isa sa mga pinakamataas na pagkilalang ibinigay ng WBC, ang ikalawa sa pinakamatandang organisasyon ng boxing sa mundo simula nang itatag ito noong 1963. Samantala, Rolly Romero lumulutang na frontrunner para sa susunod na laban ni Manny Pacquiao sa gitna ng mga espekulasyon tungkol sa muling pagsabak ni boxing legend na si Manny Pacquiao. Isang pangalan lamang ang natitira sa listahan na posibleng makakaharap ng ating pambansang kamo at yan ay walang iba kundi itong si Rolando Rolly Romero. Matapos ang ilang linggong negosasyon, lumilinaw na si Romero ang pinakapraktikal na opsyon para sa 47 anyos na 8th Division World Champion at ayon sa mga ulat, naging paborable ang sitwasyon para kay Romero dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, availability at marketability. Walang ibang nakapilang laban o legal na hadlang si Romero na ginagawa siyang madaling kausap para sa isang laban sa tagsibol, welterweight contender. Dahil sa kasalukuyang aktibo si Romero sa welterweight division, pasok ang kanyang profile na hinanap ni Pacquiao, isang laban na may tuturing na competitive at hindi lamang isang ceremonial o novelty exhibition. Dating pinag-usapan na ang muling pagtatagpo ni Pacquiao at ni Floyd Mayweather Jr. Ngunit tila malabo na itong matuloy. Naiulat na nakututok si Mayweather sa isang exhibition match laban niyan kay Mike Tyson sa Africa na lumika ng conflict sa schedule at promotion. Bukod dito, mahirap na ibenta ang Pacquiao-Mayweather 2 na lumipas ang mahigit isang dekada wala nang maabot nito ang rurok na interes ng publiko. Malinaw ang signal mula sa kampo ni Pacquiao na hindi interesado ang People's Champ sa mga laban na walang saysay o mismatch exhibitions. Naisip Pacquiao na isang controlled comeback na may malinaw na layunin dahil dito maswak ang profile ni Romero bilang isang kilalang pangalan sa boxing na kayang magbigay ng tunay na hamon sa loob ng ring. Mga kakwento, wala pang formal na kasunduan, bagamat si Romero na ang malinaw na paborito ngayon. Binigyan diin na wala pang pinal na pirmahan o formal na anunsyo mula sa kampo ni Pacquiao. Pero gayon pa man, base sa takbo ng mga diskusyon, nitong nakarang January 7, lahat ng daliri ay nakaturo na kay Romero bilang susunod na makakalaban ng nag-iisang The Pac-Man. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sila dyan. Bueno lang dito ang pumula ang ating kwentuhan.
At abangan nga po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.